we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa mga oras na ito, alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Arellano Street at iba pang kakalsadahan sa lungsod ng Dagupan kung saan may ginagawang road construction. Nakatutok live si Razal Simorio. Razal, good morning! CJ, good morning. Full implementation na ang muling pagpapatupad ng one-way traffic scheme sa may Arellano Street sa Dagupan City. Ito'y para bigyang daan ng lokal na pamahalaan ang ginagawa ng Department of Public Works and Highways na road construction at drainage construction diyan nga sa may Arellano Street. At narito tayo ngayon sa may intersection ng papunta sa Bunuan area sa Arellano Street at New de Venecia Highway. Ipakita ko lang yung sitwasyon sa inyo mga kapuso. Naglatag ng Public Order and Safety Office dito ng mga tarpaulin na nagbibigay abiso doon sa mga motorista na bawal nga pumasok ngayon diyan nga sa may Arellano Street. Instead na pumasok sila sa Arellano Street, dadaan sila sa may New de Venecia Highway at maaari silang lumiko sa may Barangay Poblacion Weste papunta sa kailang destinasyon sa downtown area. Nakausap natin kanina yung mga tsuper dahil nga kinakailangan na nilang umikot. Epektado dito yung mga sakay nila o yung mga commuter na pupunta sana sa Arellano Street. Kaya kanina kung mapapansin natin, may mga naglalakad mula dito sa may intersection papunta sa may Arellano Street dahil hindi nga sila pwedeng dumaan dyan sa area. At ayon pa sa lokal na pamahalaan ay katuwang nila sa pagpapatupad ng one-way traffic scheme ang Anti-Littering Task Force at maging ang Public Order and Safety Office. Sinisiguro nila na wala ng mga nakaharang doon sa mga sidewalk para mas mabilis na matapos at hindi ma-delay itong kanilang road project. Nagtakda na rin ang Department of Public Works and Highways ng target completion date nila sa mga ginagawang kakalsadahan dito sa Dagupan City. Ang A.V. Fernandez Avenue na ginagawa dyan posible daw matapos sa March 15, 2024. Yung sa Arellano Street bago matapos ang Marso at yung MH Del Pilar hanggang April 15, 2024 yung kanilang target completion date. Kung makikita natin, wala pang traffic ngayon sa area na ito. Pero ayon sa Public Order and Safety Office, tinanong natin kung bakit nga ba nila ginawang baliktad itong pagpapatupad nila ng one-way traffic scheme. Hindi gaya nung unang one-way traffic na maaaring dumaan dito yung mga galing sa Bunuan. Ang sabi ng Public Order and Safety Office, ayaw nilang magkumpulan ang mga sasakyan sa A.V. Fernandez Avenue. Kaya ito yung sitwasyon ngayon ng mga motorista sa Dagupan City. Yan mo ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Pasado alas 7 ng gabi noong Sabado, January 6, nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Burgos Street, Dagupan City. Ayon sa Dagupan City Fire Station, nagmula ang apoy sa ancestral house ng pamilya ni Barangay Chairman Alfonso Zabala ng Barangay 4. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog na umabot sa first alarm. Nadamay rin sa sunog ang isang commercial space na pagmamay-ari ng pamilya at dalawa pang katabing bahay. Walang nasaktan sa sunog at inaalam pa ang kabuang danyos. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa insidente. Nailigtas naman ang dalawang senior citizens na residente sa lugar. Ito na ang ikalawang fire incident sa lungsod pagpasok ng 2024. Kaso ng influenza-like illnesses sa Region 1 tumaas ng 37.7% sa taong 2023 kumpara noong 2022. Nagka-alerto Ivy Hernando. Sa pabago-bagong panahon, hindi raw maiwasan ang magkasakit. Ang 7 taong gulang na anak ni Nanay Melody, 2 araw nang nakararanas ng lagnat, sipon at ubo, kaya dinala na niya sa health center. Siyempre man, painom ang latat yado nga danom. Tapno hanunay nga ko di uye naman, lumukay basi di uye na. 10,784 na
ang kaso ng influenza-like illness sa Region 1 base sa datos ng Center for Health Development as of December 16. Tumaas ng 36.7% kumpara sa taong 2022 na may 7,887 na kaso. Binabantayan din ng DOH ang isang uri ng influenza, ang walking pneumonia. Ito ay sanhi rin ng bakterya na tinatawag na Mycoplasma pneumoniae na nagdudulot ng sipon, pananakit ng lalamunan at ubo. Naikakalat daw ito sa pamamagitan ng respiratory droplet. Hindi po ganun ka-severe. Usually po, ang mga pasyente po natin ay merong mild symptoms lamang or wala po talagang symptom. Wala pang naitatalas sa Region 1, ngunit may 4 na kaso ng naitalas sa bansa na pawang nakarecover na. Once na kayo po ay nagkaroon ng sintomas, doon po mag-isolate na po tayo at magpakonsulta na po tayo sa ating mga doktor. Bagamat hindi severe, maaari pa rin daw magdulot ng severe disease sa mga kabataan, nakatatanda at may comorbidities. Kaya ugaliing maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, magpakonsulta kung kinakailangan at magpabakuna ng flu shots kada taon. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Matapos ang holiday season, muling ipinatupad ang no extension policy sa pamilihang bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ito ay para maging maluwag o malawak ang espasyo na lalakaran ng mga mamimili. Mataas ang compliance rate ng mga negosyante. Nangangamba silang makumpiska ang kanilang mga paninda sakaling mag-extend sila ng pwesto. Dagdag ng ilang negosyante na kung masikip ang daan ay kakauntirin ang papasok sa kanilang pwesto para mamili. Dahil daw sa hindi stable na supply ng produktong petrolyo sa world market, posibleng magpatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Pero kung matuloy man, maliitan lamang ito. Sa diesel at kerosene, may posibleng 10 centavos per liter na oil price hike. Habang sa gasolina, posibleng walang paggalaw sa presyo o 10 centavos per liter din na oil price hike. Ipatutupad ito bukas January 9, 2024. Alagang baka sa Magsingal, Ilocos Sur, nanganak ng 2. Silipin sa report ni Ivy Hernando. Tapos na ang Pasko pero may pahabol pang regalo kay Mang Manolito Rosero, isang magsasaka mula Barangay Panay Sur, Magsingal, Ilocos Sur. Dahil ang kanyang baka nanganak ng 2. Papangalanan daw niyang B1 at B2. Pangatlong panganganak na raw ito ng baka ni Mang Manolito na 15 taon na niyang alaga. Kwento niya, ang pangalawang anak ng baka ay ipinanganak noong tumamang magnitude 7 na lindol sa Ilocos Region na pinangalanan naman niyang Lindol. Sa artificial insemination nabuntis ang baka. Mababa lang kasi yung porsyento ng artificial insemination. Ovulate sila parehas at 2 egg ang mapunta doon. So, possible yun na maging twins sila. Karaniwan isa lamang ang anak ng baka, kaya swerte raw ang hatid nito sa pamilya ni Mang Manolito. Sa padakal ko may lakon to da. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, patuloy na umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. At dahil may nakakasalubungan pa rin itong easterlies sa silangang bahagi ng southern Luzon, mataas din ang tsansa ng ulan dulot ng shear line ayon sa Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong northern at central Luzon ang may mababang tsansa ng ulan. Maliban sa ilang lugar na posibleng makaranas ng light to moderate rains, partikular sa Cagayan, Isabela, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at Quirino. 20 anyos na estudyante mula sa Lawag City, Ilocos Norte, pinagkakakitaan ang paggawa ng saluyot chips. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Kilala ang saluyot o jute leaves sa Ilocos Norte sa iba't ibang luto nito. Ngunit ang 20 anyos na college student na si Alan, nadiskubreng pwede pala itong prituhin at gawing chips. Si mama po kasi noon, saluyot na naman ulam natin. Ganun. So the idea nag-pop sa akin noon. Then yun, bigla na lang, ay pwede pala to, very Ilocano. Sa mismong apartment ni Alan, naisipang gawing negosyo ang saluyot chips. Simple lang ang masangkap. Ito ang saluyot, harina, powder flavoring at tubig.
Isasawsaw ang dahon ng saluyot sa flour at sa powder flavoring na may tubig. Saka ito piprituhin sa mainit na mantika upang mabawasan ng mantika. Ibinibake pa ito ni Alan sa oven ng 10 minuto, saka patutuyuin ng 7 oras. Sobrang laki ng tulong nito sa aking pag-aaral. Yung mga gastusin ko sa school, dito po ako kumukuha. Umaabot sa 5 digits ang kinikita ng young entrepreneur at nakakabenta ito ng mahigit 400 packs ng chips kada buwan. Mula sa kwento ni Alan, napatunayang hindi hadlang ang anumang estado ng buhay upang mangarap at magsumikap para makamit ang tagumpay. Kapag tuloy-tuloy ka lang and gusto mo yung ginagawa mo, mayroon pong magbabago. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ilang bahagi ng ginagawang Baywalk sa Dagupan City natibag dahil sa malakas na hampas ng alon. Nakatutok Russell Simorio. Kinordonan ng otoridad ang bahaging ito ng ginagawang Baywalk sa bahagi ng Barangay Bunuan Binloc, Dagupan City. Ilang metrong bahagi ng ginagawang Baywalk ang natibag dahil sa malalakas na hampas ng alon. Walang nakataas sa gale warning sa mga baybaying sakop ng Dagupan City, pero kung makikita natin talagang matataas itong ang alon sa dagat na humahampas dito sa Baywalk. Ayon sa Barangay Council, dati nasa 20 hanggang 30 hakbang ang layo ng dagat mula sa Baywalk. Pero halos doon lang naman na parte yung kalakasan ng alon, yung impact niya kasi na niya yung mga semento doon. Umaapila ang Barangay Council sa DPWH na may sakop ng proyekto na aksyonan ng pagkakatibag ng Baywalk. Takaw disgrasya raw ang dulot na mga debris na nagkalat sa lugar. Kailangan na maayos na pangmadalian kasi sa ngayon ang Bunuan Binloc ay nakikita na rin at saka marami na rin mga namamasyal. Ayon sa DPWH, i-rehabilitate po. Yun ang gagawin. So parang naghihintay lang ng request. Quick release fund for calamity damage. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Window hours sa mga tricycle at pedicab muling ibinalik ng Mangaldan Poso matapos ang holiday break. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Muling ipinatupad ng Public Order and Safety Office ang window hour scheme sa mga pedicab at tricycle, maging sa mga garong sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ibig sabihin, bawal dumaan sa Rizal Avenue ang mga nabanggit na sasakyan ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 4 p.m. hanggang 6 p.m. na peak hours. Maagapan po yung trapiko dito sa Central Business District o Rizal Avenue dahil nga ho yung peak hours na sinasabi talagang buhol-buhol po yung sasakyan. Pabor naman ng ilang pedicab at tricycle driver sa muling pagpapatupad ng window hour scheme. Minsan makakadaan ka dyan ng pasahero, makukuha, dagdag kita na rin yun. Ayos lang po sa amin. Dahil kikita rin po kami pag masayawi po kami. Ayon sa Poso, full force ang kanilang deployment upang makontrol ang daloy ng trapiko sa bayan. Tiniyak ng Poso ang mahigpit na monitoring sa anumang sagabal sa daloy ng trapiko. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito, mga kapuso, alamin natin ang sitwasyon sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Kalasyaw, Pangasinan, kung saan dito rin bumibisita at nag-aalay ng panalangin ang ilang demoto ng itim na Nazareno kasabay ng kanyang kapistahan. Magkibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine, good mornings. Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng Itim na Nazareno bukas, January 9, ay nagsisimula na rin dumagsa yung mga deboto dito naman sa Señor Divino Tesoro Shrine sa Kalasyaw, Pangasinan. Especially, CJ, yung mga deboto, yung mga kapuso natin na hindi na makakapunta sa Quiapo bukas para makiisa o makisama doon sa traslasyon. Actually, CJ, karamihan sa mga deboto na nagpupunta dito sa may Señor Divino Tesoro Shrine
Shrine ay mula pa sa iba't ibang mga bayan, ganun din sa karatig probinsya ng La Union at maging sa may part ng Nueva Ecija. Well, sa mga oras na ito, CJ, may mangilan-ngilan ng mga deboto ang maaga pa lamang ay nagpunta na sa Señor Divino Tesoro Shrine para mag-alay ng panalangin. Pero bukas, expected raw na mas madami yung mga deboto na pupunta dito, especially yung mga taga-ibang probinsya. Kaya naman pinaghahandaan na yan ng Kalasyaw Police Station, ganun din ng Poso para matiyak syempre yung safety ng mga deboto dahil karaniwan, CJ, taon-taon na sa tuwing kapistahan nga ng Itim na Nazareno ay marami ng mga nagpupuntang mga deboto dito. Kaya naman yun yung bagay na pinaghahandaan na ng otoridad. Bukas, CJ, expected raw na as early as 6 a.m. ay marami ng mga devotee ang pipila doon sa labas ng simbahan para makapasok dito. Paglilinaw lamang ng management na walang magaganap na misa kundi mag-o-offer lamang talaga ng prayers dito mismo sa loob ng Señor Divino Tesoro Shrine. Actually, CJ, yung mga kadeboto, yung mga kapuso natin ay saglit lamang na nagpupunta dito, siguro mga nasa 3 minutes to 5 minutes lamang na nag-aalay lamang ng panalangin. Hindi pa natin tiyak, CJ, kung bukas ay magkakaroon ng pahalik o di kaya ay yung pagpunas doon sa imahen nga ni Señor Divino. Though mamaya malalaman din natin yan kapag nakausap natin yung management. So sa may labas pa lamang nitong gusali ay meron ng mga nakabantay dyan ng mga police personnel para matiyak nga yung safety ng mga devotee. Ganun din, may mga nakabantay din ng mga enforcer mula sa Public Order and Safety Office para naman maiwasan yung traffic build-up dito sa lugar. So open, CJ, itong Señor Divino Tesoro Shrine from 6 a.m. until 5 p.m. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagtaas ng kaso ng sakit na dengue, tinututukan ng CHD-1 kasabay ng paglift ng state of emergency noong 2023 dahil sa pandemya. Tutukan sa report. Bumaba ang kaso ng dengue sa Region 1 kasabay ng pagtama ng pandemya. Isang factor dito ang pananatili sa bahay ng mga residente. Ang paglilinis sa kapaligiran ang isa sa mga pinagtuunan ng pansin ng ilan para hindi mabagot. Dahilan din umano kaya napuksa ang mga breeding site ng lamok. Noong 2022, nasa 6,841 cases ang naitala sa Region 1. Tumaas ito ng 5.6% noong nakarang taon na pumalo sa 7,223 cases. Kasabay ito na unti-unti na ring pagluwag ng restrictions. Kaya tinututukan ngayon ng otoridad ang posibleng pagtaas ng kaso ng dengue kasabay ng pag-lift sa state of emergency dahil sa pandemya. Titingnan din natin, ma'am, yung age group kung saan most commonly affected ng dengue po. Nasa 5 to 9 years old po. Ito po yung mga school-age children. Noong pandemic po kasi hindi sila pinapayagang lumabas. Importanteng matukoy ang mga breeding places o pinamumugaran ng mga lamok para mapuksa ang mga ito. Pinaka-importante pa rin daw ang paglilinis sa paligid ng bahay. Palagi pong naglilinis ng bahay para maiwasang maraming mga lamok. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mahigit 300 motorista ang naisyuhan ng citation ticket sa unang linggo ng implementasyon ng pagsusuot ng high visibility vest sa Ilocos Norte. Nagkaroon ng simultaneous checkpoint sa mga national highway ng probinsya. Umaabot naman sa 1,429 na libreng vest mula sa Ilocos Norte Police ang naipamigay. Ayon sa PNP, nakitaan ng pagbaba ng kaso ng road crash incident sa probinsya simula nang maipatupad ito. Paggamit ng AI app, pinag-aaralan ng Baguio City LGU para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Narito ang report. Bumper-to-bumper na traffic. Ito raw ang pinakamatinding problema sa Baguio City na pilit sinusolusyonan ng lokal na pamahalaan. At isa sa pinag-aaralan ng LGU ang paggamit ng artificial intelligence. Ayon sa City Information Officer, may mga proponent daw na nag-present kung saan gagamit ng app para mabigyan ng guide ang mga taxi at jeepney driver kung saan ang mga lugar na may nag-aabang na pasahero. Halimbawa sa isang area, in general, mawawala na yung trunk line system. May kanya-kanyang ruta. Yung idea niyan, mawawala na yung ruta-ruta. Lahat na ng jeepney, wala ng specific route. Di ba, makita na maraming passengers sa Crystal Cave area. Ibabato ng AI yan sa mga jeepney.
Sakali raw na mabigyan ng impormasyon ang mga driver sa lokasyon ng mga pasahero, hindi na kailangan ng mga commuter na maghintay ng sasakyan at mapilitan pang gumamit ng pribadong sasakyan dahil sa tagal ng pag-aantay sa mga public utility vehicle. Nilinaw ng city government na hindi pa rin tatanggalin ang traffic lights kundi i-enhance lang ang mga ito. Sa ngayon, nasa planning stage pa lang ito at wala pang konkretong detalye sa sistema ng AI. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga bahay at taniman sa Central England binaha dahil sa Storm Hank. Tunghayan sa Globalita. Sa England, binaha ang malaking bahagi ng Northamptonshire matapos umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulan. Ilang mga bahay ang nalubog sa tubig, maging ang mga taniman. Epekto ito ng masamang panahon dahil sa Storm Hank. Gamit ang mga plastic wall na ito, hinarangan ng mga rescuer ang ilog sa city of Oldenburg sa Germany. Makakatulong daw ang temporary dam para hindi bahain ang mga bahay at farmland sa lugar. Ilang araw nang nararanasan ang pag-uulan sa lugar dahil sa masungit na panahon. Hinambalos naman ng snowstorm ang southern Sweden. Daang-daang motorista ang na-stranded sa daan dahil sa makapal na yelo. Sumaklolo naman ang mga rescue team para tulungan ang mga motorista na 13 oras nang na-stranded. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Museo de Bacara, dyan sa Ilocos Norte, ating pasyalan sa report ni Gab De Luna. Ang dating kumbentong ito ng St. Andrew the Apostle Parish Church sa Bacara, Ilocos Norte, tinatawag ng Museo de Bacara ngayon. Hindi aakalaing may itinatagong yaman ng kultura rito dahil nakasilid ang mga ito sa gilid ng simbahan. Ang mga artifact galing mismo sa mga ninuno ng mga Bacareño. These are contributions from the community. Wala kaming binili dito. So this represents dedication, hard work, perseverance, courage, strength ng mga taga-Bacara. Laman ng museong ito ang pinaghalong religious, agricultural at livelihood artifacts. Kaya naman kahit saan ka lumingon ay talaga namang nakakamangha ang detalye ng mga kagamitan. Pinakaiingatan daw ang seryales na gawa sa silver dahil galing pa raw ito sa simbahan. Ang pinakamatandang kagamitan, ang tampipi o sinaunang maleta. Umaabot na ito sa 1 siglo. Taon-taon, dinarayo ang Museo de Bacara ng mahigit 20,000 turista. Makikita mo pagka Holy Week na lang ang tourist arrivals namin nasa 8 to 10,000. Ang bisyas na tourist arrivals, nakaka-enlist kami starting October hanggang May. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Makiling mapapanood na tuwing weekdays alas 4 ng hapon sa GMA. Tunghayan sa report. Tuklasin ang mahiwagang bulaklak kung saan iikot at magpapabago sa buhay ng ating mga bida sa pinakabagong GMA series na Makiling. Pagbibidahan ni na El Villanueva bilang Amira at Derek Monasterio bilang Alex de los Santos. Ang Bulaklak na Mutya, hatid ba ay biyaya o sumpa? Simula ngayong January 8, sundan ng kwento ng Makiling, weekdays 4 p.m. sa GMA. Sa pagpasok ng bagong taon, manifesting na ang ilang kapuso stars ng maganda at masaganang 2024. Para kay Kailin Alcantara, matuto ng bagong skills at mag-improve ng current skills ang main goal niya ngayong 2024. Self-love din ang gustong makamtan ni Pulang Araw star Sanya Lopez ngayong taon. Simple lang ang goal ng Asia's Limitless star na si Julian San Jose, na gusto lang mag-focus sa kanyang happiness at mental health. Para naman kina Ken Chan at Rita Daniela, more projects ang goals sa 2024. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Alamin ang kwento ng mga bahay na ipinatayo bago sumiklab ang World War II na itinuturing na Heritage Village sa Tabuk City, Kalinga. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Sa gitna ng tagong lungsod ng Tabuk sa Kalinga,
makikita ang isang village na itinayo bago ang World War II. Isang oras ang layo mula sa city proper, ang Barangay Naneng Heritage Village and Rice Terraces. Halos magkakapareho ang mga bahay na tinatawag nilang ginitob na itinayo taong 1920s. Sa bungad, makikita ang mga agamang, mga kubo na sing-tanda rin ng mga bahay. Ngunit ito ay mga imbakan ng mga aning palay. Dito rin ipinatayo ang St. Joseph Parish taong 1927. Isa sa mga tumulong noon sa konstruksyon, ang 86 anyos na ngayon na si Lola Patricia. Sa tabi ng simbahan na rin inilibing ang 2 Belgian priest na unang pari ng simbahan. Ang mga dala raw nilang karpintero mula Belgium ang nagturo sa disenyo ng mga bahay sa lugar. Pugon lang po siya, ma'am, at saka wala po siyang first floor. Sa Naneng din unang ginawa ang paghahabi, nakabuhayan pa rin ng maraming kababaihan. Dito nagsimula ang orihinal na gitot design at laktob design ng Inabel, isang barangay na mayaman sa kultura at kwento ng kasaysayan. Yeah, we are considering also passage of ordinance like that. But of course, we need to subject it for more legal studies. Ang pagbibigay halaga sa pamana ng nakaraan ay makatutulong daw sa turismo ng kasalukuyan. Isang barangay na puno ng kwento at yaman ng kalikasan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. If you would take, you must first give. This is the beginning of intelligence. By Lao Tzu, an ancient Chinese philosopher. Mga kapuso, abangan mamayang hapon ang mga pinakamaiinit at pinakamalalaking balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Tumutok lamang alas 5:10 ng hapon sa GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.